Hello! Pag-usapan natin ngayon ang isang napakalalim at napakagandang konsepto. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ni Jesus noong sinabi niyang siya ay itataas? Ano ang epekto nito sa ating lahat? Tara, alamin natin. Alam nyo, dito lahat nagsisimula sa mga salita mismo ni Jesus. Sabi niya, "At ako, kapag ako'y itinaas na mula sa lupa, ay ilalapit ko ang lahat ng tao sa akin." Wow! Isang napakakapangyarihang pangako, di ba? Yan ang nasa sentro ng pag-uusapan natin. So ang malaking tanong ay ito, ano ba talaga ang ibig sabihin ng salitang itinaas? Kasi hindi lang ito basta literal na pag-angate, may mas malalim na kahulugan to na talagang nagpabago sa lahat. Okay, so para maintindihan natin, unahin natin yung literal at agarang epekto nito. Paano nga ba nagsimulang umakit ng mga tao ang pagiging itinaas ni Jesus? Isipin nyo to ha, noong mga panahong yun, ang krus ay isang pampublikong parusa, simbolo ito ng kahiyan. Pero dito mismo, sa instrumento ng kahiyan, doon binaliktad ng Diyos ang lahat. Noong si Jesus ay itinaas sa krus, nakita siya ng lahat, mga sundalo, mga lider, mga ordinaryong tao. Lahat ng mata nakapako sa kanya. Para sa mga taong nandoon, hindi lang ito isang ordinaryong pagbitay. Biglang nagkaroon sila ng liwanag. Doon nila nakita ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang pag-ibig. Nagsimula nilang maintindihan, ito pala yung misyon niya. At dahil doon, napaisip sila, sino ba talaga ang taong ito? Agad-agad, nagsimula ng umakit ng mga puso at isipan ang pagiging itinaas niya. Ngayon, mula sa pangyayaring yon, punta naman tayo sa pinakasentro ng kahulugan nito para sa ating lahat, para sa buong mundo. Ito, napakahalaga nito. Ang sakripisyo ni Kristo sa krus, yan ang pinakasentro. Kumbaga, ito yung araw at lahat ng ibang katotohanan ay mga planetang umiikot nito. Ito ang nagbibigay kahulugan sa lahat. So para mas maintindihan natin ang buong salita ng Diyos, kailangan natin siyang tingnan sa pamamagitan ng lente ng krus. Yung liwanag na nanggagaling sa sakripisyong yun ang nagbibigay linaw sa lahat ng bagay. At ano ba yung pinakamalaking regalong nanggagaling sa katotohanan ito? Ito, ang libreng kapatawaran. Isang kapatawaran na hindi nakabase sa kung anong nagawa natin, kundi sa purong awa ng Diyos. Isang awa na para sa lahat, walang pinipili. Grabe yung pagbabago, di ba? Bago natin tanggapin ang ginawa niya, para tayong patay sa ating mga kasalanan. Pero kapag tinanggap natin ang Ibanghelyo, para tayong ginising, binigyan ng bagong buhay. Ganong kalakas ang kapangyarihan ng kanyang pagiging itinaas. Okay, ang ganda ng konsepto. Pero ang tanong, paano natin ito isa sa buhay? Paano natin gagawing personal ang lahat ng ito? Kasi yung nangyari sa krus, hindi lang yan isang kwento sa kasaysayan. Ito ay isang patuloy na imbitasyon. Hanggang ngayon, bawat isa sa atin ay tinatawag na itaas si Jesus sa ating mga buhay. At napakasimple lang pala kung paano. Una, aralin natin at unawain yung ginawa niya. Pangalawa, pakinggan natin yung bulong ng Espiritu na lumapit sa Kanya. At pangatlo, ibahagi natin yung pag-ibig na yan. Alam nyo, kahit isang bata, kayang gawin to. Sa pagiging mabait lang, sa pag-share ng kwento ni Jesus, sa pagpapakita ng pagmamahal sa pamilya at kaibigan. At ito yung pinaka-amazing na part. Kapag ginagawa natin to, kapag itinaas natin siya sa ating mga salita at gawa, nagiging parte tayo ng pagtupad sa pangako niya. Tayo mismo ay nagiging kasangkapan niya para umakit at maglapit ng mga tao sa kanyang pag-ibig. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Sa iyong sariling paraan, sa mga simpleng bagay sa araw-araw, paano mo itataas ang pag-ibig ng mananubos na itinaas sa krus para lang sa'yo?